At handa na po tayong sumagot sa inyong mga katanungan. Para po sa unang katanungan, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas. Yusek, good afternoon po. Yusek, sabi ni Senador Lacson, deliberate law o sinadya umano ni dating DPWH Secretary Manny Bonoan yung pagbibigay ng maling data sa Malacanang para lituhin yung pagsusuri sa yung inspection sa mga flood control projects. Pero bago yung revelation ni Senador Lacson, ang tanong ko po, Yusek, ito ba'y alam na ni Pangulo noong paman na nagbibigay siya ng maling ulat sa Pangulo? Sa ngayon po, bine-verify pa rin po kung anong mga nasabi po ni Senator Lacson. So, hindi pa po tayo makakapagbigay ng detalye at kailangan po namin ma-verify lahat po ito. Salamat po, Yusek. Salamat po. Follow-up question, Ivan Mayrina, Gemmy 7. Ma'am, nung nag-resign po si Secretary Bonoan or the other cabinet secretaries for that matter, wasn't there an agreement between them and the President, or wasn't there a condition na should it be necessary for them to face investigation, they will make themselves available? Kasunduan, wala po tayong masasabing kasunduan. Pero ang gusto ng Pangulo, maimbestigahan ang lahat ng sangkot. Kung sila man po ay sangkot, kailangan po sila imbestigahan. But wasn't there at least a commitment from the cabinet secretaries out of goodwill na should it be necessary, they will present themselves to be investigated? Kasi po, the reason I ask is because Secretary Bonoan promised to return to the country on December 17, I believe. But as we speak, he is still not in the Philippines. But I cannot speak for former Secretary Bonoan. Hindi ko po alam kung anong mga sinabi niya at kung anong pinangako niya. At kailangan lang po siya talaga makabalik sa Pilipinas. And as for the other secretaries, ganun din po. Halimbawa ho, may mga ibang nag-resign po na cabinet secretaries or undersecretaries na nabanggit do sa video, for example, ni former Congressman Zaldico, na kung sila po again, lumutang kanilang mga pangalan and then we later find out na nasa ibang bansa na pala sila. So wala na po tayong habol sa kanila? Hindi po. Meron pa rin po. Kahit sila nasa ibang bansa, hahabulin pa rin sila ng batas ng Pilipinas. At kung kailangan silang sampahan ng kaso at kung may papakitang ebidensya, mananatili po silang akusado kapag hindi po sila bumalik sa Pilipinas. Ma'am, panghuli na lang po. Nabanggit niyo po dati na si Justice Undersecretary Cadiz ay nagbitiw nung nabanggit na po dito sa issue na ito. May impormasyon po ba tayo kung tinanggap ng Pangulo ang kanyang pagbibitiw? Wala po akong update sa ngayon. Sa ngayon, wala po tayong update. Again, the reason I ask is because he was cited at the Department of Justice just recently, as in 2026 na po. So I was just wondering if you had information, is he still reporting for work or did he just... Siguro po makakasagot po niya ng DOJ. Thank you. Another follow-up po, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas. Just a follow-up, Yusek. Yung unang presentation ni Pangulo doon sa kung saan inireveal niya yung mga status ng government projects, flood control projects, di po ba natin pa pwedeng ma-consider yun, Yusek, na confirmation doon sa sinasabi nga ni Senador Lacson doon sa status, since pinuntahan din naman ng Pangulo yung mga questionabling flood control projects at napatunayan niya na meron yung mga ghost projects, mga hindi tapos. Ano po yung ibig niyo sabihin? Kung merong maling report? Si Secretary Bonoan tungkol sa ghost projects? Hindi po ba nagpapatunayan, Yusek, doon sa sinabi ni Senador Lacson na tama nga yung sinabi ni Senador Lacson na tila nagkaroon nga ng maling pag-uulat? Mahirap pong i-generalize. Dapat specific po tayo kung anong project yung sinasabi. May mga pagkakataon po na discovery po mismo si Pangulo na may ghost projects at may mga anomalyang flood control project, yun po, verified na po yun. Pero kung iba pa po at very general po yung sinasabi natin ngayon, hindi ko po mako-confirm. So kailangan po nating i-verify yung mga ibang sinasabi ni Senator Lacson. Sige po, Yusek. Sunod po na katanungan, Eugene Fernandez, IBC 13. Good afternoon, Yusek. We understand that President already directed yung return ng money to PhilHealth last September, but right now, may we also get the reaction of the palace regarding group of lawyers and doctors filed criminal complaint against Executive Secretary Ralph Recto
about the PhilHealth Fund transfer during his time as Finance Secretary. Their basis is the SC ruling declaring the finance order null and void. Has ES Recto been informed of this? And nagbigay na po ba siya ng response about this? Okay. Actually, nasagot na po yan nung kamakailan ni ES Recto na siya lamang po ay sumusunod kung ano yung naaayon sa batas. Ito nga po yung 2025 GAA. 2024 GAA. But minabuti po nating kunin ang kanilang reaksyon, ang Office of the Executive Secretary, at ito po ang kanilang tugon, and I quote, "We respect the right of any individual or group to seek redress through the legal process. At this time, we have yet to receive a copy of the complaint. To reiterate, no less than members of the Supreme Court have already opined that no criminal liability can attach to the Secretary of Finance, now ES Recto, who acted in good faith and pursuant to a law then presumed valid and constitutional." End of quote. Thank you, Yusek. Sunod po na katanungan, Mads Moratillo, Net25. Hi, Yusek. Ano po yung reaksyon ng Malacanang sa patuloy na pagbaba ng halaga ng piso kontra dolyar na kahapon ay umabot po ng 59.44? Ano po yung mga ginagawang hakbang ng gobyerno para maiwasan po natin yung impact nito? Thank you. Unang-una po, lagi naman din po nagkakaroon ng pagbi-meeting ang BSP at ang Pangulo. At para po dyan, ang tugon po ng palasyo, ang pagtaas ng piso kontra dolyar kamakailan ay dulot ng mga pandaigdigan at lokal na mga kaganapan. Una dito ang paglakas ng dolyar. Nariyan din ang espekulasyon kung magbababa ng interest rate ang US Federal Reserve, tensyon sa pagitan ng US at Venezuela, gayon din ang pagbabantay ng ating merkado sa pagkilos ng ating ekonomiya. Ang Bangko Sentral ng Pilipinas ay patuloy na binabantayan ang lagay ng palitan ng peso kontra dolyar upang makakilos ito ng tama kung kinakailangan. Sa ngayon, kampante ang ating central bank na hindi pa sila dapat magkaroon ng intervention. Upang maibsan ang anumang epekto ng paghina ng piso kontra dolyar, kabilang sa mga hakbang ng ating gobyerno ay ang pagsigurong pagbagal ng pagtaas ng mga bilihin, pagsuporta sa investments at ang pagpapalakas sa mga sektor ng ating ekonomiya. At tandaan natin na nabanggit din po na isa sa mga naging reason dito ay ang patuloy na pagpapaimbestiga ng mga maanumalyang flood control projects. Nakakaapekto po ito at daraanan po talaga ang sitwasyon na ito. Bagamat ganyan ang magiging consequence, minabuti pa rin po ng Pangulo na linisin po ang gobyerno laban sa maanumalyang flood control projects, laban sa mapang-abusong paggamit ng pondo ng bayan. At kung hindi po gagawin to ng Pangulo, hindi po siguro masisimulan na iba. Ang nais po ng Pangulo ay maging transparent at maipakita sa taong bayan na ginagawa ng gobyerno ang paglilinis ng pamahalaan laban sa korupsyon. Ma'am, follow up lang po. Kung sakali po na meron ng mga makulong like yung mga malalaking personality na involved, tingin nyo po ay makakatulong to para bumalik po sa normal or bumaba or tumaas na ulit yung halaga po ng piso? Hindi ako makapag-speculate, but tingin natin, isa to sa magiging daan para mas lalong magtiwala ang mga kababayan natin at mga investors sa ating pamahalaan. Para po sa huling katanungan, Gilbert Perdes, DWIZ. Magandang hapon po, Yusek. Nung isang araw po, nabanggit po ni Secretary Mulya po ng DILG yung tungkol po sa possible extradition ni dating Congressman Zaldico. Pero kinontra po ito ni dating Senadora Lela de Lima at sinabi na hindi daw po uubra yung ganito. At para ho sa kanya ay mas reasonable po yung pagpapawi sa kanya through deportation at may pag-ugnayan po sa Portugal. So ano pong ito po ba kinukonsider po ng Malacanang o ng pamahalaan at ng Pangulo po? Sa ating pong huling pagkakaalam, ang inutos po talaga ng Pangulo ay gawin lahat ang legal na pamamaraan para mapabilis ang pag-uwi at pagbabalik ni Zaldico dito sa Pilipinas. Hindi extradition, kundi pakikipag-usap sa bansang Portugal at pati po paggamit po at pagkikipag-cooperate sa Interpol. Thank you po. That's the last question, Yusek. Maraming salamat.
Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. nag-alay ng pakikiramay sa mga biktima ng landfill collapse sa Cebu. Nag-alay ng sandaling katahimikan at panalangin si Pangulong Marcos Jr. para sa mga biktima ng landfill incident sa Barangay Binaliw sa Cebu City. Sa kanyang mensahe, binigyan diin ni Pangulong Marcos Jr. na makakaasa ang mga pamilya ng mga biktima ng trahedya sa aksyon na gagawin ng pamahalaan. Kabilang na dito ang mga hakbang upang masiguro, unang-una, ang kaligtasan ng mga residente sa pinangyarihan ng insidente. Pangalawa, ang transparency sa isinasagawang investigasyon. Pangatlo, mapanagot ang nasa likod nito. Pang-apat, at ang pagbibigay ng nararapat na tulong sa mga biktima. Ayon kay Pangulong Marcos Jr., ipinag-utos na niya ang pagbibigay ng nararapat na burial assistance at iba pang uri ng tulong sa mga apektadong residente. Nananawagan din ang Pangulo ng pagkakaisa sa gitna ng kinakaharap na pagsubok ng mga residente ng Barangay Binaliw, Cebu. Maayong adlaw kaninyong tanan. Before we start, let us take a moment of silence for the victims of the landfill incident in Barangay Binaliw, Cebu City last January 08. As search and rescue operations continue, we offer our prayers for the souls of the departed and strength to their grieving families. Please be assured that the government is taking all necessary measures to ensure safety, transparency, accountability, and compassionate assistance. Burial support and other forms of aid are now being directed to those who have been affected by this tragedy. Let us stand in solidarity with our fellow Filipinos during this difficult time. Pangulong Marcos Jr. pinangunahan ang naming ceremony sa kauna-unahang methanol, dual fuel, Kamsarmax bulk carrier na maipagmamalaking gawang Pinoy. Malugod na dumalo si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa naming and delivery ceremony ng bagong gawang shipping vessel na SC-440 na ginanap kaninang umaga sa Balamban, Cebu. Ang nasabing bulk carrier ay bunga ng kooperasyon sa pagitan ng Tunishi Group mula Japan at Aboitiz Group ng Pilipinas. Dinisenyo ang barko para bawasan ang carbon dioxide, nitrogen oxide at sulfur oxide emissions na siya namang hakbang tungo sa isang mas sustainable at environmentally responsible na shipping industry. Para kay Pangulong Marcos Jr., ang bagong gawang barko ay tagumpay ng bawat Pilipino. Sagisag ito ng husay at dunong ng manggagawang Pilipino at palatandaan na maaaring sumabay ang galing ng ating mga kababayan sa mga pandaigdigang pamantayan. Hinirang din ng Pangulo ang shipbuilding industry ng Pilipinas at ang mga skilled workers nito na hindi matatawaran ang kontribusyon sa pagpapaunlad ng ekonomiya ng Pilipinas at pagkilala sa bansa bilang isang mapagkakatiwalaang shipbuilding and ship repair destination. Pinangalan ng Brave Pioneer ang bagong gawang bulk carrier, isang angkop na pangalan para sa isang shipping vessel na proudly made in the Philippines at pasok sa international decarbonization targets at global sustainability standards. At bago tayo magtapos, likhang Filipino magbubukas na sa Ross Boulevard ngayong araw. May permanenteng tirahan na ang mga maestro ng sining at kultura sa nakatakdang pagbubukas ng likhang Filipino exhibition halls sa Rojas Boulevard. Sa pangunguna ni First Lady Marie Luis Araneta Marcos, mayroon ng sariling espasyo ang mga Filipino artisans upang ipamalas ang kanilang husay at dedikasyon sa paglikha ng mga obrang sumasailalim o sumasalamin sa ating mayamang kultura at pagkakakilanlan. Mapa handicrafts, hobby, pagkain, muebles na yari sa kahoy o mga palayok at iba pang obra at aksesorya. Lahat ng ito ay tampok sa likhang Filipino Exhibition Halls. Ito'y nag-ugat sa paniniwala ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at unang ginang Liza Araneta Marcos na karapat-dapat lang ipagmalaki ang mga obrang likha ng Pilipino. Ayon sa unang ginang, malayang maipapakita ng ating mga kababayan ang mga indigenous arts and crafts mula sa kani-kanilang rehiyon.
Walang rentang kailangan bayaran sa bawat stall, kundi maliit lamang na komisyon mula sa bawat panindang maibebenta. Maliban dito, may sariling dormitoryo rin ang ating mga kababayan na manggagaling sa malalayong rehiyon. Tiniyak ng unang ginang na libre ito para sa tenants ng likhang Filipino. Ibig sabihin lamang ay menos gastos at dagdag kita para sa ating Filipino artisans. Ang likhang Filipino Exhibition Halls ay handog ng Pangulo at unang ginang sa lahat ng nais na makiisa sa pagdiriwang ng kultura at sining ng Pilipinas. Ang pagbubukas nito ay sagisag ng pagpapahalaga sa mga maestro at kulturang Pilipino na kayang humarap na taas noo kahit kanino. At dito na po nagtatapos ang ating press briefing. Magandang araw para sa bagong Pilipinas.